Why? Oh! Just the slip. Call. What? Little slip. On his, And I think Randy knows it. That's why he's coming in hard for it. Oh, big shot. That's a knockdown. You got to count that up. Dumayo ang ating kababayan na tubong Davao del Sur noong April 15, 2016 na si Randy Pitalcorin alias Razor para makipagbuntalan sa Tanzanian boxer na naninirahan sa bansang Australia ngayon na si Omari Kimweri. Panoorin natin ang kanilang laban kung paano pataobin ng ating kababayan ang isang Tanzanian fighter. Ngunit tila ba hindi nakikita ng referee ang patuloy na pagbagsak ng kalaban ng ating kababayan. Pero bago yan mga tol, kung gusto mo ang gantong mga video ay isubscribe mo na yan at huwag kalimutan i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Ang kanilang pagtatalunan ay ang bakanting WBC Silver Flyweight title. Si alias Razor ay galing sa 4 na sunod na panalo sa pamamagitan ng TKO victory. Lahat ng iyon ay ginanap sa labas ng ating bansa, kaya malaki ang kumpiyansa ng kampo ng ating kababayan na tatalunin ang Tanzanian boxer. Bago ang laban, may kartada ang ating kababayan na 23 wins, 1 loss at 18 via knockout. Habang ang Tanzanian boxer naman ay may baong baraha na 15 wins, 3 losses, 6 via knockout. At eto na nga mga tol, panoorin natin ang kanilang bakbakan. At ang inaakalang panalo ng ating kababayan ay biglang naglaho. Ika nga ng mga Pinoy na wow mali. Dahil makikita po ang malinaw na pandaraya sa laban na ito ng ating kababayan. Omari coming in strong. And fast. Once again, we've got an orthodox versus a southpaw. Dito makikita na kahit nadulas na ang ating kababayan ay talagang susuntukin pa nitong Tanzanian boxer. Dito sa parte na to, babagsak ang Tanzanian boxer pero ang tawag ng referee ay slip. But how quick is he to get into the neutral corner? Randy pulling the levers. Pikon na pikon ang kalaban ng ating kababayan. Puro wild punches lamang ang kanyang binibitawan na hindi naman tumatama. Medyo naiinis na sa kanya ang referee kasi laging sinasabihan siya ng break pero suntok pa rin siya ng suntok. Looks a little frustrated here. The pavilion is the Melbourne. With a straight left. Straight into the chest. Not a lot of wild throwing. And they're straight, they're not wild. Look at that. The bell. Well, Dito ay magagalit pa ang coach ng kalaban ng ating kababayan dahil sa pagsuntok ng ating kababayan pagkatapos ng bell. Makikita ang pandaraya ng kalaban kung paano diinan ng batok ng ating kababayan. So Kimweri really rates it all on the boxing register. Mga kababayan, hindi na po boxing ang ginagawa nitong Tanzanian boxer na ito, kundi wrestling. Dito babawi ang Tanzanian boxer pagkatapos ng bed. Keep moving the movement. Steps in nicely to break distance as well. Middle core in, but I'll tell you what, if you're going to score aggression, you've got to go changing levels, moving head. Beautiful right hook. Landed right on the dot on. Combination by Mr. Karin. Big left hand. Well, they tried to Giving him a taste of his own medicine there. Trading up punch motion, generate the maximum power you can. Here they go in the red corner. Zip pedal corn with a couple of right hand, left hook.
Watch your heads. Watch your heads. Little Corin gets down nice and low. Don't force his head down. And the jab nicely. Again, Nice. look at that. Good stiff left hand. Followed it Right, with straight right hand, right brother. left as well. Yeah, big stiff right hand, obviously. Mind it. A lot of it knocks you off balance. Oh Yeah. yeah, for sure. Isang malakas na power punch ang binitawan ng ating kababayan na muntik nang magpatulog sa kalaban. Kim Ware's wobbling. Saved by the bell. Saved by the bell. Will he go to the same tactic again, Little Corin? Don't hang in there. Break. Go on. Give me your gloves. Will he go to the same tactic again? At dito na rin sa round na to makikita kung paano siya ma-knockdown ng nakaupo sa lubid pero hindi tinatawagan ng referee. And I think Randy knows it. That's why he's coming in hard for him. Oh, down. That's a knockdown. You gotta count that a knockdown. Ang pinagtataka ko rito mga tol, kung hindi knockdown ang nangyari, bakit niya hininto ang laban? Lucky not to get a count then, Jose. Was Kim Wary? He definitely had a bit of a sit down. He gets down really low. Kim Wary again. He's hurt. In He's the blue hurt. corner. He's Little hurt. Corin. Go! Dito ay nakakahalata ng ating kababayan kaya gusto niya nang tapusin ang laban. Now he's coming forward now. Pressure all the way from the Filipino fighter. And Gizzy looks fresh too. Oh, huge straight left. Oh, big left hook back from Kim Wary. Just when you think Kim Wary, Kim Wary dropped the big shots, the big bombs. They turn it up in the red corner. Depend on Corin. One, two, follow through into the clinch. Hitting up the clinch. I'm going to take a point off you off the break. 1 point off. 1 point taken away from Kim Wary 1 point after off for many him on the verbal break. warnings. He's just not looking to score in here. Oh, good body shot. Under the body. And it's the renowned form. Looks to cut off Kim Wary. The big shots, the big shots. They're gonna both finish strong here. Slugging it out, slugging it out here. Final bell. There it is. Good championship. At dito na nga mga tol, mangyayari ang isang wow mali sa ating kababayan. To the best. 114 to 113, Peter Corin. Our second judge, 115, 112, Kim Wary. Our third judge, 115, 112, our winner, and UWBC vacant blue corner. Talo ang ating kababayan by a split decision. Dahil dyan, umapila ang kampo ni Petal Corin sa WBC dahil sa kinilabasan ng laban at 4 na knockdown na hindi binilang ng referee. At sa pag-review ng WBC ay nakita nila na mali talaga ang tawag ng referee sa di pagbilang ng nasabing knockdown pero di pa din nila binago ang naunang desisyon o resulta ng laban. Kung kayo ang tatanungin mga tol, sino ba dapat talaga ang nanalo sa laban na iyon? I-comment mo na yan sa baba at ang ating malaman kung ano ba ang iyong saloobin sa nangyari sa ating kababayan.